Humingi ho tayo, pumunta ho tayo sa mga update po sa nangyaring kahapon na Day 12 ba nga po yan? Day 12 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. The Vice President on trial. Attorney Paolo Tamase, Constitutional Law Professor at Associate Dean ng UP College of Law, nasa ating linya. Attorney Tamase, good morning po mulit. Maraming salamat sa pagtanggap sa aming tawag kahit umuulan ng maagang ito. Ito po si Orly Trinidad, sir. Good morning po. Good morning, Orly, at sa inyong mga taga-subaybay. Bago ko puntahan yung mga ilan sa mga maaaring naging key points o yung mga pangunahing nasaksihan kahapon sa impeachment trial, tanungin ko lang po kayo kung meron bang relation, meron bang kaugnayan yung pong naging desisyon ng Supreme Court sa mga petisyon laban po sa impeachment complaint na ito ni Vice President Sara Duterte at doon po sa naging desisyon ng impeachment court na tanggapin yung judicial notice ng Quadcom o noong House Committee on Justice Report na pinagbasihan ng impeachment trial na ito, Attorney Tamase? Well, magkaibang bagay po, no? Pero in a way, yung una po siguro yung sa pag-dismiss ng Korte Suprema doon sa challenge sa House of Mapunti ko lang Representatives. kay Attorney Tamase kasi kaya ako natanong yan dahil yun yun din ang basihan ng judicial notice kasi parang gusto palabasin doon sa petisyon. Walang basihan itong mga batayan na ito ng investigasyon ng House of Representatives kaya dapat ibasura impeachment complaint na yan. But yun nga po, hindi ko napagbigyan ng Supreme Court. Yun lang, naisip ko lang ng ilan sa ating mga kababayan, Attorney Tamase. Opo, maganda po siguro siyang coincidence kasi related pareho sa hudikatura talaga Magandang yung nangyari coincidence. kahapon. Pero yung pag-dismiss po kasi nung petition na final nila ni Dean Torreon at ni VP Sara laban doon sa impeachment proceedings sa House of Representatives, yung pagbasura po nun ay nakatali doon sa fact na ongoing na po yung trial sa Senado. So yung ginamit po na justification ng Korte Suprema ay yung tinatawag natin na mootness doctrine. Ibig sabihin po noon ay kung wala na pong magiging bisa yung desisyon ng Korte doon sa petition, hindi na po niya kailangan ito desisyonan upang hindi po pangunahan yung ibang sangay ng pamahalaan, no? So in this case, dahil ongoing na po yung paglilitis sa Senado, parang kahit magdesisyon pa po yung korte na hindi po akma or tama yung ginawa ng House of Representatives, hindi na po nila mapipigilan yung pagdaloy at pagtuloy nung ongoing na trial. So normal po yun sa korte sa kasaysayan natin na kapag ongoing na yung paglilitis sa Senado, nagsilabasa na yung ebidensya, nagsilabasa na yung testigo, ay iniiwasan nilang pumasok doon sa issue upang hindi mapangunahan yung Senado na may kapangyarihan magdesisyon. Yung judicial notice naman po, ibang bagay po siya. Ibig sabihin po kasi sa batas natin, no, kadalasan pag mayroong question sa mga korte natin, nangyari ba ito o hindi, no? Totoo ba ito o hindi, ang tinitignan natin ay ebidensya. Pero ibig sabihin po ng dokumento, testimonya, etc. Pero may ibang bagay na tanong din na nangyari ba o hindi, totoo ba o hindi, na parang hindi na kailangan magpresenta ng ebidensya. So pag tinignan po natin yung rules of court, ang example po nun ay na yung araw ay sumisikat sa silangan at bumababa sa kanluran. No? Yung mga matters of general information and science. May listahan po yan ng exception sa rules of court. At kabilang po yung isa doon ay yung mga opisyal na act ng iba't ibang sangay ng pamahalaan. So doon po nila sinusubukan ipasok na yung nangyari pong hearing sa Quadcom, opisyal naman pong act ng Kongreso iyon. So baka hindi na namin kailangan patunayan na nangyari itong hearing na ito yung report na lumabas, etc. So yun po yung judicial notice na hinihingi ng prosecution. Hindi naman ibig sabihin na pati yung findings doon, yung final na yun, maging pagbasihan ng korte dahil kaya nga may impeachment trial para alamin yung katotohanan sa likod nitong mga akusasyon na ito. At hindi unilaterally nakadepende doon sa kung ano yung kinalabasan ng pagdinig sa komite ng Kamara. Attorney, Tama po. And I think yung punto lang naman po doon sa pagsusubok na judicial notice yung nangyari doon sa House of Representatives ay ayaw naman natin na maubos yung oras ng Senado at ng taong bayan na pinag-aawayan pa natin kung totoo ba o hindi na nangyari yung Quadcom hearing at ito nga yung kinalabasan niya. Pero whether totoo yung nangyari or tama yung nakita ng Quadcom hearing,
no? Or wasto ba, nagkamali ba sila sa investigation nila? Yun po medyo mahirap siguro ipasok sa judicial notice. Ano bang sentimiento ng kayo, mga law professor, pag kayo'y siguro kung may pagkakataon kayo sabay-sabay na manood at maririnig yung mga salitang, "First time pong may ganyan talaga. First time pong ganitong aming naranasan. First time po na may na-audit tayo na ganito." Tapos yung iba'y iiling agad. May ano ba yun? May bigat ba yun, Attorney Tamase, yung gano'ng mga lumalabas sa trial na ganyan? Well, kahit papaano may bigat pa rin naman po 'no. Siyempre mas nakikita po namin siya sa pang-araw-araw, na paglilitis namin lalo na po ako nung nagta-trial pa ho ako. Oo. Pero ngayon po, kahit anong line of work po, madami pong natututunan. Hindi lamang po yung mga abogado, pero yung publiko sa mga usapin, kabilang na yung COA audit, yung konsepto nun, ano ba nangyayari sa isang COA audit. Kasi kadalasan naririnig lang natin yung resulta na sa media, 'di ba, na na-disallow yung isang Oo, actually. paggastos. Pero kung ano pala ibig sabihin nun, actually marami tayong natutunan in the last few days. Siguro yung downside lang ay dun sa questioning kahapon sa unang testigo, parang may issues na nakikipag-away na yung mga senador doon sa testigo. Pero hindi talaga, at least so far in the last few impeachment trial Oo. dates, hindi talaga naiiwasan na medyo mainit yung ibang Bu pagtatanong ng mga senator Buti judges. binanggit niyo 'yan kasi dapat natin maunawaan lalo na 'pag nagdedebate ng kanya-kanyang punto. Nagkakaroon ng, parang nagkakasapawan pero hindi ibig sabihin nag-aaway po 'yun, Opo, hindi attorney. po. Hindi ibig sabihin nag-aaway po 'yan. At Oo. nakita po natin yun, maganda po actually yung developments this week 'no, kasi Mm. 3 days po yung nakita natin. I think kahit papaano compared dun sa first 2 or 3 weeks nung trial, mas may cooperation Mm. between doon sa prosecution at sa depensa. Oo. Yung focus nila ngayon hindi masyado na harangan or yung Oo. paglabas ng ebidensya, pero ginagawa Tama pa po. rin naman kasi dahil trabaho naman nila Oo. yon. Oo. Ang mas focus ngayon ay yung paglabas ng naratibo or kwento. So on the part of the prosecution, nakita natin na ang kwento nila ay nagkaroon ng investigasyon dito sa mga discrepancy na ito. On Mm. the part of the defense, nakikita natin yung depensa kahit papaano na valid naman itong mga transaction na ito. Hindi ibig sabihin na kung alias halimbawa ang ginamit ay hindi na totoong lumabas yung pera, Mm. at na hindi pa pinal or hindi pa tapos yung tapos na investigasyon, sorry, pero hindi pa executory yung desisyon ng COA dahil baka i-apela pa ito sa Korte Suprema. Mm. So madaming nakikita natin na mas malinaw sa atin yung kwento ng bawat panig after this week. And ako, hindi naman sa ano, hindi naman sa dapat, ikatuwa pero nagiging maayos para sa akin yung padinig ng si Attorney Michael Powa ang umawak sa bahagi ng defense panel, Attorney Tamase. Lalo na So doon sa napansin mga oho, impormasyon na hinahayaan niya para talaga lumabas ang katotohanan. opo, Magandang pinapakita ni Attorney Michael Powa. Lamang, isa sa mga aking naobserbahan, lalo na sa paninig po kahapon, ay yung matagal nang iniiwasan, eh. Yung ibabato ang accountability ng isang accountable official sa kanyang mga officer, lalo na yung mga nag-withdraw ng pera sa bangko. Kasi parang yan ang naging controversial na tanong ni isang Senator Judge na bakit direkta agad sa Vice Presidente o sa opisyal ng departamento, hindi ba dapat yung kung sino yung disburse, sino yung nag-withdraw, sino yung kumuha ng pera, andun yung accountability? Attorney Tamase, ina-obserbahan niyo po yan kahapon? well, nakita ko po yun 'no, at narinig natin, and I think to a personal level bilang isang opisyal din sa gobyerno, Oho. parang naiintindihan ko yung logic nun 'no. Kung Mm. 30 tao na yung tumingin sa bagay na ito bago siya nagastos, kasalanan ba nung huling pirma na lumabas siya, 'di ba? Mm. Ano yung pananagutan nung 29 bago sa kanya na pumirma at binusisi din yung transaction. Gano'n po talaga yung red tape sa gobyerno. Mm. And therefore, valid po na punto yon. Except, pagtingin po kasi natin sa confidential funds, iba po ang usapan doon. Iyon. Kinikilala po kasi ng memorandum circular Yung joint na yung, circular, yan opo, sinasabi. na yung nature ng confidential funds ay malaki siyang discretionary spending kahit papaano. At ibig sabihin nun ay hindi ganoon kadali no, busisiin kung tama ba yung paggastos. Malaki yung inaasa ng ating batas at mga patakaran doon sa opisyal na binigyan ng confidential funds.
And therefore, kahit pwede mag-designate ng special disbursement officer, disbursing officer, yung head of agency, yung confidential funds, pag tinignan niyo yung rules, bihira siya sa mga patakaran ng COA na yung responsibilidad, ang laki talaga na binibigay doon sa head. No? Ayun, Kasi head. kinikilala nga na hindi naman lahat ng gastos kayang resibuhan, hindi lahat ng gastos kaya ma-reflect as in a regular expenditure sa gobyerno. But ang kalakip naman nun ay kung mas malaki yung kalayaan kung paano gastusin, mas malaki yung responsibilidad ng head of agency na binigyan ng confidential funds na iyon. So I think yun po yung punto na dapat ma-highlight din. Alright. Attorney Tomase, again, maraming salamat. So ulitin po, sir, and good morning po. Thank you, sir. Maraming salamat din po. Magandang umaga. Constitutional Law Professor at Associate Dean ng UP College of Law, Attorney Paolo Tomase, mga kapuso, inyo pong napakinggan.